Ang sabi ni VP Sara, nakakahiya daw yung bata, napahiya yung bata. Di ba? Di ba? Hindi natin ito alam. Pero hindi ba si VP Sara na mismo ang nagpahiya dun sa bata? Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya. I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, so, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Ano nangyari doon sa relo? Ito na, sige, panoorin na natin. Panoorin na natin. Okay. Sabay-sabay natin panoorin. Okay. Sit back, relax, and watch
this movie. Be, nandiyan na ba? Alright, yun. Oh. Okay. Oh, Okay? Ito na ba? Soriano pangalan nun eh. Oo. Yan, Soriano. Yan, partner. Yan na. Oh. Yan na. Kita po binulong sa Pangulo. Can I have your watch? Ano sabi mo? What did you say? Oo. Why will I give you my... Oh, ayan. Balikan nyo nga ng konti kasi ayaw ibigay ni VP Sara yung parang sa diploma eh. May hinihintay sila mo. Ayun, mga kamay, tinan mo. Ayaw ibigay. Ayaw ibigay yung... Diploma. Diba? Ayaw, supposed to be, kukunin na yan. Oo. Ang tendency niyan, mga clear, kung napanood nyo, ayaw niya ibigay yung parang diploma para... Siya magbigay. No. Para si BP, para si PBBM, mapilitang ibigay yung watch. Tinan mo. Hinihintay niya. Oo nga. Hinihintay niya. Tinan mo. Hindi naman siya ganyan eh. Diyan lang niya ginawa. Hinihila niya eh. So para bang, akin na muna yan, bigay mo yung watch mo. Okay? So, di ba, pinul na lang ni PBBM. Ang basa ko dyan, okay, mga ka-clear, ay mga ka-UB. Alam niya, tingin ko, alam niya na mahal yung watch. At kailangan mapasubo ang Pangulo. Tinan mo, hinahatak niya yung... Nagulat ang Pangulo. Bakit to humihingi ng relo ko? Saka bakit mo hinahatak yung diploma? Anong purpose? Di ba? Meron eh. Kasi at that time, meron na silang anong araw to? Kailan tong graduation? 2024, di ba? So, kailan to? So, mukhang may alitan na sila. Kasi sabi niya, toxic na nga daw sila dito eh. Di ba? So, ito nga partner mga kaklira, wala tayong kakampihan dito. Basahin lang natin yung demeanor nila. Itong si PBBM, lagi siyang tumitingin sa lugar ni BP. Parang, sa akin lang, parang he wanted to start a conversation. Yun yung dating sa akin. Kasi hindi lang ito yung pagkakataon na tumingin siya dun sa side, papunta kila VP Sara. Pero never, ito, kita mo na yung mukha ni ni VP Sara na inis eh. Diba? Inis siya. So, unang-una, yan talagang, hindi ko alam bakit kailangan mong hatakin. Diba? Ano ba? Ayaw niya muna to. Kunin ni PBBM yung diploma. Diba? Nakakatawa naman talaga. Bakit ayaw mong bitawan yung lalagyan ng diploma? Pero siguro, yung May 2024 nga, yung graduation, tama, sa Baguio. So, meron na. May hitwaan na partner. Meron na. May 2024 eh. Nag-ano na dito yata, nagsalita na rin to si FL ng ng budget eh. Tama ba? Saka may mga maisog na to. May mga na to, tama? May mga fulboron na to. So, ito basa ko mga. Okay? Unang-una, mahirap na sabing tradition ito. Kung ang nagsimula naman at nagpamigay lang naman ng relos ay itong si dating Pangulong Duterte, di okay lang sa kanya. Gusto niya yun eh. Correct. Okay? Pero wag ipipilit. Diskarte niya yun. Wag ipilit ni VP Sara na tatanggapin yun ni PBBM. Una, pang ilang graduation na ito inatinan ni PBBM. Pangalawa na siguro to. Right? Kasi 2023, meron din. Ano na to eh, presidente na siya, di ba? Tingnan natin, pang ilan na to? Pangalawa na? Okay. So kung pangalawa na to, ibig sabihin, wala naman nagsabi sa kanya ng una na may ganyan tradisyon. Di ba dapat alam niya na to eh. Kung totoong tradisyon tong ginagawa nila, di ba? At saka itong paghihingi ng relos, among the batch lang yata to, partner. So tingin ko, dapat itigil na nila. Parang don't put the president on the spot. May ano din tayo, Mads, yung
Pero sige, tingnan natin yung panahon ni Pangulong Duterte. Binigay ba niya yung kanyang relo? Meron ako nakita isa. Yan. Yun. Sige. Ayan o. Anong klaseng relo ba yan? 28 million ba yan? Oo. Hindi kasi alam ko yung sinusuot niya, mga Timex lang eh. Oo. Binigay niya yung relo. Parang smartwatch lang ata eh. Diba? Oo. Hindi, yung pagbigay siguro ni dating Pangulo, pinaghandaan niya, nasa plano niya yon. Plano niya yon, pardon, di ba? Ni dating Pangulo. Nung pumunta siya, nasa plano na ibibigay niya yung kanyang relo bilang regalo. Oo. Kumbaga, pinaghandaan niya yon. Ito nagulat ang Pangulo eh. Ha? Oo nga. At hindi pa nga siya nadinig. Oo. Okay, ang kwento dyan, mga kayubi, kung hindi nyo napanood yung press con ni VP Sara Partner. Ito yung kwento niya. Meron daw isang bata, so we thought bata, na humingi ng relos. Can I have your watch as a gift, as a graduation gift? Kanino yan? Kay? Itong... Kay dating Pangulo? No, itong kay PBBM? Kasi doon siya nakikinig siya, kinukwento ngayon ni VP Sara eh. There was an instance daw, na graduation, may isang bata. So, pag sinabi mong bata part, isip mo mga elementary, high school. May isang bata, na nagsabi na, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Okay. Ang sabi daw ni Pangulo ni PBBM, ano daw, sabi niya, what's that? Parang hindi niya nadinig. Ayan, di ba? Dilapit niya eh, what's that? Parang ganon eh. Sabi niya, can I have your watch as graduation gift? Sabi, why should I give my watch? Oo, nagulat siya. Why should I give you my watch? Oo. Hindi naman niya outright sinabing hindi. Malay mo lang kung maganda ang sagot niya. Bawa lang Correct. At nakapasa siya sa sagot ni PBBM. Baka binigay. Baka lang, partner. Pero kung ang halaga niyan, partner, 28 million, halimbawa man. Ay, nako. Kung Rolex, Rolex yan. O Patek. Ano yan? Patek. Oo. Naku, partner. Wag na nilang, kahit na sabihin nilang madamot ako. Oo. Hindi worth it. I can give another watch. But not this. Diba? Unang-una, dapat hindi nyo na nga sinimulan. Bakit? Mga ano kayo eh. Mga kadete kayo eh. Tsaka, partner, para sa akin, hindi magandang tradisyon nyo. Hindi magandang tradisyon kasi hindi magandang extortion yung dating sa akin, partner. Hindi pa nga. Nag-uumpisa pa lang. Oo. Abay, marunong nang humingi. Oo, partner. Alam mo kasi dyan tayo nasanay eh. Ayuda. Kaya yung kamay lagi na gano'n. Diba? Kaya yung sinasabi ngayon na parang ang damot-damot ni PBBM, sa akin, it's normal. Partner. Kahit sabihin mo pa na walang kwenta yung relos mo, yung gawin mong tradisyon, manghingi ka lang as a graduation gift. Hindi naman tayo magkaano-ano. Kahit sabihin mo na sundalo kita, there. May tamang paraan ng pagregalo, partner. Diba? So, pero ininda ito ni Sara. Sana pala, may isang babae. Vice, can I have some of your confidential funds as a graduation gift? Bigay niya kaya? Total, diba? Oo. Total, ako nasa naman? Nasa military. Diba? Oo. Can I have some of your confidential funds? And yung confidential fund naman para partner, di ba sa intelligence, ano to? Ang tanong ko, bibigay ba siya? Oo. Why will I give you my confidential funds? Hiningi ko nga to kay PBBM. Baka sasagot, okay, meron ako rito sa loob ng envelope. 50,000? Parte yan ng confi fund. Diba? Doon ko kinuha, pangregalo. Pangregalo. Yan ang binibigay ko sa mga tao ko. Pangregalo. Pwede ba yun? Hindi. Hindi. Kasi di ba, nasa military academy partner eh. At magiging ano yan? Officer yan? Yes. No. Di ba, umpisa pa lang, kahit maging joke yan, mga kayubi, kikil ang dating. Kikil. But it is wrong. Kaya, wag nang i-justify ito sana ni VP Sara na napahiya yung bata. Bata daw, napahiya,
Dapat unang-una pa lang nahiya na siyang humingi. Yun ang nakakahiya. Diba? Bakit niya naman tinuruan niya para humingi? Diyos mio, Marimar. Yun nakakahiya. Tapos yun justify naman ni Bibi Sara kasi ayaw niya ibigay yung diploma. Parang, bigay mo na yung relos mo. Ako naman, partner, okay. Dahil hindi binigay ni, ni PBBM yung relo. Di sana tinanggal ni BP yung relo niya kahit pambabae. Yun daw, balak niya. Nahiya lang siya dahil baka mapahiya yung bata. Hindi na, pati hikaw mo, bigay mo na. Nakahikaw siya, Pati hikaw mo sa kanilos mo, bigay mo na. Diba? Voluntaryo ka na. Diba? Voluntaryo. Sa naging favorite mo na kadete, babae yung nag-number 1, hinubad mo na sa inyo. As a part of the tradition, ito. Basta siguraduhin mo lang, diamond yun, Correct, hindi peke. Hindi peke. Dapat diamond pero hindi naman nagsusuot yun. Well, ako para partner, kung yan ay sinasabi na tradisyon, pangit na tradisyon. Pangit na tradisyon. Yung paraan yung paraan, partner. Yung paraan na aakyat ka ng entablado at bulungan mo yung Pangulo na, can I have your watch? Oo. A secret way. Parang hindi tama. Kung kasama man yan sa tradisyon, siguro partner, yung bumubuo ng komite, maybe, pwede nilang kasama sa imbitasyon ng Pangulo, we have this tradition. Okay? Para at least, partner, yung Malacanang, mismo Office of the President, pwedeng paghandaan ang, di ba, partner? Yung tama yung sinasabi mo nga, may mukha ng Pangulo para talagang yun ay bilang recuerdo na pwede niya ipagmalaki. Ako ay naging, di ba, nakapagtapos ng At ako lang ang nabigyan nito. Kumbaga yung watch na yon, isa lang yon. Special yun. For that year. Special yun. Isa lang yun. Kung sino man na matatamaan ng relos na yon, swerte ka. Swerte yun. Diba? Hintayin nyo na ibibigay na abot yung certificate kasama yung ipapakita ng relo. Hindi yung tatanggalin yung relo na sinusot ng Pangulo. Hindi naman tama yun. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Kahit maliit ang halaga niya. Kung bigay ng, halimbawa partner hindi ganun kamahal. Pero baka bigay pa yun ng asawa niya nung binata siya. Correct. Nung mag-boyfriend sila. Singin mo. Tapos pag hindi binigay, ang damo tama ng PBBM. Parang hindi makatuwiran yun. Ay, nako. Diba? Ewan ko. Eto. Sabi ni Talatak. Let us now allow ourselves to be used as an witting pawns of corrupt politicians by criticizing mostly only one politician. Let us fight corruption of all politicians. Sabi ni Talatak. Yun. Diba? Ito nga, nag-start maging corrupt nag-start na yan. Kahit pa joke yan, partner. Sa Pangulo pa. Sa Pangulo pa. Minsan, nag-start siya sa ganun joke, partner. Sa totoo lang, yung paghingi-hingi. Tapos, napapaboran ka. Madadala mo yun. Madadala mo yun. Kaya nga, sabi ko nga, kahit, binanggit yan ni VP Sara sa kanyang sa kanyang press con, hindi naman partner lahat, di ba? Ang magiging take doon na negative para sa Pangulo. Oo. Kasi hindi magandang tradisyon. Hindi maganda yan. Hindi magandang tradisyon. Hindi sa partner, ito ang sa akin, di ba? Para bang nilalagay mo sa alanganin. Di ba? Nilalagay mo sa alanganin yung tao, kahit hindi na yan si Pangulo. Halimbawa, ako nandun. Nilalagay mo ko sa alanganin na ang daming taong pwede makadinig, tapos nakakamera, tapos hihindian kita. Parang, mali yun. Hindi sa partner, tingin ko hindi siya naging tradition because dapat alam na ito ni PBBM last year pa. Dapat may humingi na rin na relo sa kanya last year. Diba? Para napaghandaan niya yun ngayon. Ako naman siguro kasi mas lalong lumalala yung kanya mga komento, hindi nagiging maganda. Hindi na magiging maganda partner sa taong bayan itong nangyayari sa kanilang hidwaan ng pangalawang Pangulo. Sabi, lalo tigit yung mga binibitaw niya partner. Might as well, sagutin niya lang niya lahat yung mga, partner, yung mga tanong ng Quad Committee partner, di ba? Kasi pati taong bayan din partner, siguro, karapatan din para malaman.
'Di ba? Kung saan napunta yung Confi Fund. Oo. Hindi naman po pwedeng idaan yan sa init ng ulo, partner. 'Di ba? Lalo tigit yung mga sinasabi doon na ginastos sa ganitong partner kalaki na hindi naman masyadong malinaw at detalyado. Oo. Okay, sabi ni Cheryl Alegre, kayo na nasa social media, huwag puro sa views at pagkakapirahan. Tulungan nyo na dapat magkaisa kahit DDS, PBBM, Makaleni o Dilawan ka man. Oo, yan naman ang hinahangad natin. Oo, kaya nga sinasabi natin, partner, ano yung sa tingin natin yung dapat na hindi gawin. 'Di ba? Kasi konting kibot mo, sabi nga dito ni VP Sara, toxic na. Kaya kahit konting kibot ni PBBM, tingin niya, sa mata niya, mali. Kasi toxic na yung relationship nila. Diba? So kaya dito, inis na siya. Gusto nga niyang tanggalan ng ulo at the time na hindi binigay yung relos. Pero dapat, isipin mo na rin ni VP Sara, bakit kaya hindi binigay? Diba? Kung worth 28, halimbawa lang na worth 28 million yan. Halimbawa may ganun relos sobrang mahal naman yun, partner. Kung halimbawa lang, tama bang ipamigay? Ako, partner, hindi. Kahit ganito lang yung relo ko, At least ikaw meron, ako wala. Oo. Kahit ganito lang yung relo ko na sinusuot ko. Oo, nagkaso nga lang, nako, nahirapan ako mag-order nito online. Bakit? Tapos na yung sale. Kaya, nagdalawang tapos. Ito sabi ni Dark, Dark, akala Dark, pakibaba nga. Sabi ni Nilke, Sir, can I have your watch? No. What? Nahirapan akong bilhin to sa sale, di ba? Sabi ni Dark, Dark Max, sabi niya sabi niya kanina, nabasa ko tuloy. Nawala na may sabi sa Lydia. Sige, eto partner. Kapuroy, siguro attorney next time, since nangyari tong issue na to, baka pwedeng turuan din ng proper etiquette ang mga PMA graduates na hindi ka basta-basta approach sa presidente at manghihingi ng isang bagay. Correct! Na valuable. At tingin ko, partner, sabi ni Dark and Maxibol, kala ko batang elementary. Oo nga, kasi ang description ni VP Sara, bata. Sabi na parang, yung bata hindi alam ang gagawin. Eto, sabi naman ni Dondi, Attorney Claire, hindi po literal na relo ang hinihingi. Hindi naintindihan ni Duterte noong sinabihan siya ng ganon. Kaya inisip niya, relo ang hinihingi. Ang sabi niya, can I have your time? Oo. Diba? Baka yun. Oo. Pero anyway, ano sabi ni Tatatak? Tanong ko lang, masala yun, ba't wala? Nagtataka po talaga ako tuwing baba. Nasaan na yan, partner? Sino, Bilis partner? Sino? Talatak, abe. Nako, hindi ko mahanap. Bilis umakyat. Oops. Well, anyway, yun lang sa akin, partner. Pwede naman talaga sila magtulungan, partner. Pero, ewan ko, hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa mundo. Sabi naman ni Roy, tama ba to? Roy Big Gold, Attorney Claire, yung meaning po ng can I have your watch in a military graduation ay can I have your watch or support to the military? Hindi, literally, watch talaga Watch talaga, yun sabi ni BP Sara. Kasi nga, ginawa siguro ng tatay niya. Diba? Well, siguro nung una, yun ang sinabi, partner, ng kadete. Kay dating Pangulo. Ang inisip ni Pangulong Duterte naman, yung relo. I was deceived. Kaya yun ang binigay niya. Kaya naging na partner, tradisyon. Attorney Claire, tanong po ako, nagtataka po ako talaga tuwing nanonood kay Sara, tama po ba ganito ang intelligence at moral character ng isang officer of the law? Of course hindi. Kasi nga, unang-una, sabi nga, di ba, siya yung pamalit sana sa Pangulo kung may mangyayari, di ba? Spare tire nga So, pag spare tire ka, hindi ka lang spare tire, wala kang gagawin. You have to learn, di ba? Kung paano magiging presidente, hinahanda mo yung sarili mo in case may mangyayari sa Pangulo, yun yung mandato mo.
Pero nung ginagawa mo ngayon, ayun, meron pa siyang, ngayon, meron sayaw-sayaw. Mari! Ayaw ko! Saipan niya, si Rod, pa-arborelo mo. Nako! Nakuha ko to sa online sa 50% discount. Nahirap. Ay, nako, Diyos mio. Hindi. Ayun lahat ng sinasabi, partner. Hindi daw watch ang hinihingi. Kung hindi, yung gabay. Yes. Attorney, hindi daw tradisyon. May news, pinatawan daw ng AFP ng parusa yung humingi. Oy. Alam mo, partner, ito ha. Ito lang sa akin, ito lang analysis ko dito bago tayo magtapos. Ang sabi ni VP Sara, nakakahiya daw yung bata, napahiya yung bata. Di ba? Pero sa akin, walang naging news dito. Before. Hindi naman kasi nadinig. Tingin ko, yung sinasabi ni VP Sara nagtawanan, mukhang hindi na nadinig kasi alam nyo, maingay na. Yung background ito maingay eh. And at the same time, partner, nilapit pa ni PBBM yung tenga niya. So it means hindi ganun kalakas yun. Pero sabi ni VP Sara, nagtawanan pa daw yung mga katabi niya. Na gusto niya nga rin din ganun ang gawin. Parang nainis siya doon sa dalawa. Napagtawanan pa daw yung bata. Di ba? Unang-una sa akin, walang nakakaalam nito. Hindi nga natin to alam eh. Di ba? Hindi natin to alam. Pero hindi ba si VP Sara na mismo ang nagpahiya doon sa bata? Ngayon. Dahil in-expose mo yung nangyari. Mas marami pa nakaalam kung sino. Alam na natin ito pangalan, Soriano. Nagagawan tuloy siya ng ibang negatibong kwento na ba't ka nangingi sa presidente? Na hindi na dapat ito kumalat kung hindi kinalat ni VP Sara. Ikaw ang nagpahiya doon sa bata. The way I see it, si VP Sara ang nagpahiya doon sa bata. Hindi, ayoko sabihin bata. Malaki na. Doon sa graduate, sa PMA, dahil sa binulgar mo yan. Wala namang issue to kay PBBM, partner eh. Hindi na nga niya binanggit yan eh. Kailan to na anuhan? Nasuspende. Kailan to? Kailan yung sinabi? Ito lang? Because of this? Ito, partner. Because of this? Nabasa ko lang, partner, rito sa comment yun. Because of this? Because of yung revelation ni... di ba? Yun. Sige. Sabi naman ni Roque Camillo, Attorney, pakibati ako. Si Roque Camillo. Hi, hello. Dennis Mendoza. Ito yung mga nanonood sa ating Facebook naman. Kasi di natin gaano sila partner nababati. Samuel Salamanes. Ayan. Sabi nga ni Foyo, sabi ni Foy Mindanao, Sir Rod, baka mabuli pa yung bata ngayon kasi na-open up today. Totoo. May negative effect yun doon sa graduate. Ang bihira talaga. Kaya sabi naman rito ni, asan yung kanina? Sir Rod, oras na para sa Santon. Yan. Asan ba yung kanina? Sige, mamaya ng konti. Cheryl, siyempre gusto natin pagkakaisa. Pagkakaisa, kaya nga ni Unity di ba? Kaya lang, may umaalpas eh. May umaalagwa eh. May umaalis eh. Di ba? So, kahit gustuhin natin sa social media, kung yung mga tao mismo ayaw, tinan mo nga doon sa graduation, ayaw ang tumingin. Paano pa natin mapagbabati yun? Sabi ni Coco Pimentel, mukhang mahihirapan na magkabati. Kaya nga eh. Well, tayo naman umaasa. Sana. Kasi mahirap din, sabay silang nangako eh. At nagtiwala ang buong sambayanan. Akala natin friends sila. Hindi sila doon friends. sa pangakong unity. Di ba, partner? Kasi dati sinasabi, hindi maganda pag yung Pangulo at saka yung pangalawang Pangulo galing sa magkabilang partido. Mukhang iba yung kanilang partner. Landas. Itatakin. Magkaiba. Parati nating naririnig. Mas lalo, partner, ngayon lumala Mas lumala yung sitwasyon. Hindi naging ganyan si VP Lenick eh. Pangulong Duterte. Kahit ilang beses siyang binigyan ng kontrobersiya, partner. Hindi gumanyan si VP Lenick.
Pabati daw. Nakita ko dito. Teka lang po. Larry yan. Shout out daw. At sabi ni Ronilo Kagomok. Sino dalawa tumawa? Di ba si Gibo katabi niya? Nakita ko partner si Secretary. Pero hindi naman siya tumawa Hindi siya. Direct. Mukhang hindi niya nadinig At hindi nga niya alam kung anong nangyayari. Oo, kasi malayo. Correct. Alright. Hanggang bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro nagpapalala. Huwag tulugan inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.